Joshua años, vivo en Perú. Actualmente estoy trabajando como bilingüe español y también estoy aquí para compartir con ustedes cómo aprendí español y por qué estudié español. ¿Están listas? Vamos. Hello everyone, I am Michael from JK Network Services, your number one multilingual recruitment firm in the Philippines. Welcome again to another interview with a Spanish speaker who landed a job through our services. Do you know that Spanish is one of the easiest language to learn? So if you want to be a bilingual, I highly recommend this language. I'm so excited to finally meet her. Hello Miss Johanna, nice to finally meet you. I would like to ask some question, is it okay? Yes po. Mm. Um, mm. Before learning the Spanish, ano yung nakapagtulak sa'yo para mag-study ng language? May naging inspiration ka ba para mag-study ng language? Yes po. Actually before, I don't know Spanish talaga, how it works. But nung in-encourage po ako ng auntie ko, ng tita ko, doon na po ako nag-start. Kasi before, parang nagkaroon din po kami ng problem, family problem, or financial problem. So, yung sinabi ng tita ko yung about sa Spanish, naging inspiration ko yung family namin, yung problem, yung kapatid ko, yung parents ko. So, sabi ko, kung ganito pala mag-work yung Spanish, especially in the BPO industry. So, ayun po, sabi ko, i-go. I see. Pero bago ka po mag-study ng language, alam mo ba na pag marunong ka ng Spanish language, maraming opportunities na doon sa language na yon. Hindi po talaga, wala po talaga akong alam. Zero knowledge about Spanish before, kung ano po, para siya mag-work talaga sa Philippines or sa BPO industry. Wala po talaga akong idea eh. Talagang in-explain lang po siya sa akin ng tita ko, nang introduce po sa akin ng auntie ko kung paano nga po mag-work, kung gaano kahalaga yung advantage, kung gaano kaiba. Kataas, especially sa salary po, sa Spanish learning po. Doon po ako talaga nagkaroon ng, okay, ganito pala. I see. And then, nag-start ka learning by yourself po, right? Yes po, sa sarili ko po talaga muna, self-study talaga. Kasi nung sinabi po sa akin niya ng tito ko na, ganito yung Spanish ganyan. Nagkaroon na po ako agad ng interest. Sabi na, in-advise din po ako ng auntie ko na mag-start ka naman ng mga YouTube vlogs or mga basic Spanish grammar about sa ganun, kahit alphabet. So, yun na po ako nag-start na ako ng sarili ko lang, kahit mga basics. Tapos, reading books in Spanish online. Mga pang kids na stories sa Spanish. Nag-start na po ako talagang siguro ilang months din. Tapos, yung 1 month before talaga na mag-study or mag-shoot, din na po talaga ako nag-pursige ako serious na po talaga. Tapos starting doon, after mo mag-self-study, nag-enroll ka sa language school. Yes. For how long? 3 months lang po talaga. Okay. And then kung aanohin natin, gaano mo katagal pinag-aralan yung language? Siguro po, yung talagang dedicated and sobrang hard work. Ano po, siguro 4 months. 4 Ganun. months. Opo, 4 months talaga. Pero kung isasama siguro yung mga ilang months pa na nag-aral ako na hindi naman ganun ka-serious. Siguro, matagal-tagal din po. Pero yung talaga, basic lang po kasi yung before eh. So talaga yung talagang dedicated, seryoso. 4 months po talaga. I see. Tapos after 4 months, paka-graduate mo sa language school, nag-start ka na mag-apply ng job. Actually po, hindi pa po ako nakaka-graduate talaga sa school or sa tutor. Talagang nag-apply na po ako. And before po talaga ako graduate, may job na, may JO na po talaga. Okay. So, okay. Before ka graduate, may job offer ka na with the multinational company. Okay, that's good to know. Na sa sobrang ikli ng panahon na pinag-aralan mo yung language, nakakabilib kasi aside from that, sobrang bata mo pa para mag-learn ng language. Ayun. And then, after, di ba, nag-aral ka na ng language. And then, paano mo nakita na ang daming Spanish na job opening? Ayun nga po, nung nag-aaral ako, parang nag-search na ako mag-search ng job openings. Tapos, una po talaga ako naghanap.
sa Facebook. Mm-mm. Tapos, nung naghanap po ako sa Facebook, bigla pong, ang search ko po is Spanish bilinguals, opening, hiring. Tapos ang nakita ko po talaga, honestly, JK Network po talaga yung lumabas doon. Though hindi po agad, JK Network. Pero kasi parang most of some posts po, or sa mga posts po talaga, may nakalagay sa baba, JK, ganyan, network. Tapos parang may ano pa nga, cartoon sa gilid. Ano po yung ano ng JK? Ayun po, Yes. sabi ko, okay, JK. Tapos doon po ako nag-start sa mga sa Facebook. Tapos sa Indeed rin po, sa Jobstreet. Tapos, pagka punta ko sa Indeed and Jobstreet, puro JK pa rin po. Puro JK Network. Ang daming hiring for bilingual, no? Spanish. And then, gaano katagal, after mo mag-apply sa mga posting ng JK, gaano katagal bago ka natawagan? Actually po, parang isang beses lang po ako nagpasa ng CV ko. Sabi ko, try lang muna. Tapos, doon nga po ako naglagay, or nag-apply, nagpasa ng CV sa, nakita ko po kasi JK lang network. Kasi hindi ko po alam kung anong company pa that time. Tapos nagpasa na ako, sabi ko, sige, try lang naman. Tapos nagulat po ako, kinabukasan ata po, or after 2 days, parang may tumawag na po sa akin para sa screening po ba. Ayun, doon na po, nag-start. Tapos sunod-sunod na. Mabilis na po. For initial interview na tinawagan ka ni JK. And then, after katawagan ni JK, continuous ba yung process ng application mo sa kanila? Gaano katagal bago ka na-hire as a Spanish talaga? Saglit lang po yung sa process po ng JK, sobrang tuloy-tuloy po, very hands-on. Kasi di ba po, beginner po talaga ako, 18 years old, walang alam kung ano yung process sa pag-a-apply. So, may tanong po talaga ako every step na kung paano yung gagawin. So, message po ganyan sa JK. Tapos, sobrang hands-on naman po, naaalalayan talaga ako. And kung gano'ng kabilis talagang makapasok ako, saglit lang po, siguro wala pang 1 month na na po ako. Kasi sunod-sunod yung initial interview dun sa company, hanggang sa final interview sa Spanish interview. Tuloy-tuloy na po yun hanggang sa may JK na po. So, para sa mga Pilipino na gusto mag-aral ng Spanish language, meron ba silang mga kailangan gawin para aralin yung language? Before po mag-aral ng Spanish, kasi, personally, kasi parang nung wala nga po akong alam sa Spanish before, tapos parang nasalang ako na mag-aral ng Spanish. Siguro po, wala naman po siguro kailangan malaman. Siguro po kailangan maging prepared or maging dedicated na lang sa ginagawa. Especially kung gusto mo talaga mag-aral ng Spanish. Since ginusto mo naman, maging dedicated ka and tapusin mo since in-empesan. Okay. Be invested. And then, do you have any tips ba para sa ating mga Filipino na gurong gusto mag-aral ng Spanish language? Yes, number 1 is have a goal. Lagi pong mag-set ng goal. Siguro po, for example, ako po kasi 3 months ako nag-aral ng Spanish, talagang with guide. Siguro po kung mag-self-study kayo bago mag-enroll, do it kung gusto nyo talaga. Para at least may background na kayo, may basic knowledge kayo about Spanish. And kapag recommend ko po talaga na at least mag-apply ng private tutor or language school man, para at least may guide. Iba kasi po pag may guide, kasi mabilis talaga matuto. And also, ayun nga po, siguro kung 3 months kayo mag-aaral, for example, sa first month po siguro, i-target nyo na at least marunong kayong umintindi na ng basic na conversation sa Spanish. Kahit makaintindi lang muna. Comprehension. And second po siguro na i-target natin is yung building, pag-build ng sentence. And also yung mga next step po siguro is yung pagiging conversational na, kahit basic conversational lang sa Spanish. Ayun lang naman po. Basta po, lagi po tayong mag-set ng goals sa mga need natin, especially yung comprehension kasi need po yun sa Spanish. For sure, yung mga Spanish bilingual natin o yung mga Filipino na gustong maging Spanish bilingual, gagawin nila yung tips na ginawa mo. So, yun na nga po, diba? Ginagamit nyo yung Spanish language sa work. But, aside sa Spanish, ginagamit nyo pa rin yung English and Filipino. Yes po, kasi po, kaya po siya tinawag talagang bilingual. Kasi talagang 2 language po talaga yung gamit. Spanish po and then English talaga. Especially sa customers mo sa clients, kung nakikipag-usap. Spanish po if Spanish call, and English is English call.
po US-based din. US-based yung account. I see. Okay. Since Spanish, ano yung mga advantage ng pagiging Spanish speaker or Spanish bilingual? Advantages, siguro po first is yung skills. Kasi sa akin lang po personally, iba po yung skills kasi kapag Spanish, kapag may alam kang ibang language. Kasi first po siguro yung salary. Iba po kasi talaga yung salary kapag Spanish bilingual ka, talagang mas higher. And also mas nabibigyan ng justice talaga yung yung pinag-aralan yung skills na meron ka. Ayun po talaga yung para sa akin personally sa salary po talaga. I see. And then, gano'n na po kayo katagal nagtatrabaho bilang Spanish bilingual? Ako po 2 months na sa company. 2 months. Sana, since Spanish speaker kayo, agree kayo na yung sahod ng pagiging bilingual is doble or triple compared dun sa regular job? Yes po. Yes talaga, agree ako. Kasi first job ko rin po kasi ito, diba? So before, hindi ko po siya gano'n na-appreciate. Pero nung may mga kasama na po ako sa work and also yung mga friends ko na open na nila sa akin kung magkano yung salary nila. And ako po, mas Spanish bilingual. Parang napatunayan ko nga po na, grabe, ang laki ng pinagkaiba o ng lamang kapag ng salary mo kapag Spanish bilingual ka or bilingual ka. Any language, basta po bilingual. Okay, thank you so much, Miss Hannah. And then, yung pagiging Spanish bilingual ba, bago ka maging Spanish bilingual, yung mga company ba na nag-hire ng Spanish, is nagre-require ba sila ng degree holder or any course or any related experience dun sa job? Yung other companies po, yes, is importante po talaga sa kanilang experience eh. And okay lang naman po yun. Pero may ibang company naman po na tumitingin sa educational background. At least graduate ng college or second year graduate or at least nakapag-college po talaga. Yung iba naman po talaga, walang pakialam, yung ibang company, as long as nakakapagsalita ka ng Spanish, talagang ayun po yung required nila, even experience yung iba pong company yung pinag-aaral. Kasi parang tumitingin po sila sa level ng Spanish, also kung gaano ka-conversational in Spanish. Kasi ayun naman po yung important din, communication. So, ibig sabihin, since may mga company na nag-hire kahit walang related experience dun sa job, marami pa din company na pwede mag-hire nung mga new sa BPO, like BPO, yung walang mga experience ng BPO. Oo naman po. Actually, ako po, wala po talaga. Senior high school graduate lang po kasi ako, diba? Nagpa-plan pa lang po mag-college po, college ulit. And yes po, sobrang dami po talagang open. Parang minsan nga po, ikaw nilang mamimili kung saan mas magandang company, kung saan yung magandang offer. Ganun po. Kasi welcome po talaga yung iba na kahit wala kang experience sa Spanish bilingual or sa BPO. Makakapag-apply pa rin. I see. That's good to know, Miss Hannah. And then, since marami tayong hiring ng Spanish job ngayon, may mga company ba na tumatanggap ng walang experience dun sa pinaka-language? Yes po, meron po talaga. Hindi po talaga required. Siguro po yung iba nagbe-base na lang sa interview. Talaga, especially sa Spanish interview, dun lang po nagbe-base. Pero sa sa language, kung may experience ka, wala po talaga. Hindi po sila, yung ibang company po, hindi po nagre-require. So, Miss Hannah, ano kaya yung reason bakit ang daming hiring ng Spanish speaker dito sa Pilipinas nowadays? Personally sa akin, tingin ko bakit sa Philippines sila kumukuha kasi alam ko po na parang dedicated, siguro alam nila na masipag ng mga Pilipino po na mag-aral ng language. So, Miss Hannah, gaano kaya kadali sa mga Pilipino na mag-aral ng Spanish language? Hindi ko po siya masagot directly kasi I believe po na iba-iba yung capability ng kada tao sa pag-learn po ng isang bagay. Pero po siguro, naniniwala rin po kasi ako na if dedicated ka talaga. Talagang siguro kung sa scale ng 1 to 10, siguro mga nasa 9. Hindi ka man ganun ka-fluent agad kung talagang dedicated ka. 9 po talaga yung pinaka-higher ko And siguro po kung kung ganun ka man, hindi ka man ganun ka-dedicated or ganun kadali matuto, hindi ka man fast learner. Siguro po mga nasa 7 kasi po ang dami pong words na mga
Filipino na sobrang the same lang po yung Spanish. So, sa tingin mo, Miss Johanna, kailangan ba ng mga Filipino na mag-study ng Spanish language? Bakit kaya? It depends po kung gusto po talaga nila yung career na ganito, pagiging bilingual. Kasi po, depende naman po yun kung gusto mo po talaga. Kasi syempre papag-aaralan. So, it depends po sa'yo. Pero po, kung gusto mo talaga, opo, I advise na mag-aral po talaga. Kasi iba po yung advantage talaga. Especially nasa Philippines tayo. Kapag may advantage ka, may skills ka na iba, mas malaki yung, ayun po kasi yung babayaran sa'yo, yung skills mo. So, I advise po talaga na kung kaya and gusto mag-aral. Even not Spanish naman po, kahit hindi Spanish, ibang language po. I-take na po yung opportunity na makapag-aral. So, Miss Johanna, sa tingin nyo, maganda bang investment para sa mga Filipino yung mag-learn ng Spanish language? Yes po, good investment po talaga yung pag-learn ng Spanish. Even not Spanish po talaga, even ibang language. Kasi nga po, skills po siya. Investment po siya hindi sa ibang way or sa ibang tao. Investment po siya sa sarili mo talaga. Skills mo po. And once po kasi nag-invest tayo sa sarili natin, sa ano po is, in the future, sobrang laki po ng natin, ng advantage natin lalo. Especially po sa mga opportunities po natin. So, Miss Hannah, paano kayo natulungan ni JK Network para magkaroon ng bilingual job? JK Network, ano po sobrang helpful. Kasi masasabi ko po talaga sobrang helpful. Especially, kapag tinatanong nga po ako ng mga co-workers ko na, paano mo nalaman na may openings itong po ganyan? Sinasabi ko po talaga na, ay may recruitment company talaga ng na tumulong sa akin. Yun po yung lagi kong sinasabi kasi beginner nga po ako, hindi ko po alam talaga saan po po. So kada question ko po talagang natakbuhan ko po talaga sa JK. Na paano po yung ganito, ano pong next step, ano pong next na gagawin ko. So ayun po talaga, grabe yung tulong na nabigay sa akin ng JK. Kasi parang ako nga po siyang best friend. Na parang, ano mo po yun, yung parang mararantan, parang ma-vent out po yung mga hindi na sa buhay pagdating sa application. Ganun po talaga. So, sobrang helpful ng JK sa akin. Gusto nga po kayong yakapin. So, helpful po talaga kasi ayun nga po. Yung nag-a-apply po ako, alam ko na po na mahihirapan talaga ako. Na sobrang hirap. Tapos, nung andun na po sa process, parang hindi naman po pala kasi nga may katulong po ako which is yung JK. I see. That's good to know po, Miss Johanna, na naging happy kayo sa service na naibigay ng company. And then, I have follow-up question. Since merong mga Filipino na nag-a-apply, and then, once they already know na recruitment company yung tumawag sa kanya, yung thinking ng iba is magde-deduct si JK ng salary or any money sa kanila. May naging deduction po ba si JK o may binayad po ba kayo kay JK? Wala po talaga. Yung zero po talaga. Yung parang ako na nga po yung nahihiya kasi nakita gabi tumatawag ako, talagang nagpapa-assist ganyan. Pero wala po talagang kapalit. Talagang pure service and help lang po talaga yung binibigay. Okay, that's good to know po, Miss Johanna. And I'm very happy to know na happy po kayo sa naging service namin sa inyo. Thank you so much for watching my bilingual journey. I am Hannah and I got my bilingual job through JK Network Services. Can you speak Japanese, Mandarin, Korean, Spanish, German, French, Thai, or any European and Asian languages? If yes, then contact JK Network now. We are in need of 1,000 plus bilingual speakers and foreigners. Earn up to 200,000 pesos monthly. Call our friendly recruiters. What are you waiting for? Apply now.